morning. Morning. Good morning. You remember what Easter Bunny bring you? Eggs in my hat. Mitä sä on mitään? Oh, it's empty. Oh no, what happened? Maybe there is another hat. Mä jo tiesin, mä kurkkasin niin olit nukkumassa. Yeah. What's there? Oi, plenty. Easter bunny. Okay, take it to kitchen. Voitko siellä? Tää on vähän niinku se joulupukin pussi tai jotain. Joo, joo. Mitäs sulla on siellä? Aha. Pieni muni. Sä muistat, niin myö otettiin nää pienet. Joo. Kinder. What are you going to do with those? Open. You are going to open it? Yes. Okay. Just like I'm going to try to open this. No idea how to open this. Plenty. So plenty. Näin. Yeah, so plenty. Okay. Happy Easter, baby. Happy Easter. He knows Agenda Epic, we're gonna have a super cool luxury area upstairs with even a TV room and maybe even a bedroom. People can even sleep on this plane. How awesome is Mitä? that? Saitko? Ei. Musta vielä vähän, se menee vähän ylös. Wait, Milo, that's not true. The only time my phone will be a snooze fest is when Se eilenkin oli tosi tiukka. and enter relaxing mode. It's a super relaxing because they're made out of bed. So it's really Dinosaur. Tää on ihan pöytä sotku. Vähän näyttää. Yes. Katoppa. Absolutely perfect. Now I need to start on one very important part of it, and that's the wings. Alright, we'll have to build the wings going out this way, like this. Oh no, I don't know if we'll have enough space to build them with these walls. Let's try and be really strategic about this. I don't want to mess this up. Okay, Mitä täällä on? Tää on jotain. Tää on vihreä nyt. Vihreä, joo. Mä sen nää pussien Joo. vähän.
Normaalista nämä on kielletty sinne toit nää. Joo. väliin. Mä en oo nähnyt tällainen. Mistä mä avaan? Tästä, kuinka näette. Varmaan joo. Se on vaan tiukampi ylikäsiä. Hyvä. Näytä. Avaa. Näytä. Oi! Panda! Panda! Joo. Mitä tää on? Panda bear. Tällaisia. No. Here is QR code, which you can put to your phone or maybe even your iPad. Niin. Go Mä en to osaa. Panda's World. Silti mä en osaa. I can try. Refreshing mga Mars. Nakatulog ako. Nap time. Si Pars pa lang nag-intro kanina sa inyo at si Mixo nag-vlog pala sila. Pang morning kasi ako, hindi ko dinadala yung aking camera basta pang morning ako kasi hindi rin naman ako makapag-vlog mga Mars. Si Pars natin nag-vlog. Sabi niya pa, nag-vlog ako dyan. Kumusta naman kaya yung vlog ng mag-ama ko? Uy, dahil nakatulog ako, Mars. At kahapon, grabe yung kain natin with the friends. Babawi tayo. Pero hindi naman ako takot kumain ng madami, Mars. Kasi alam ko naman, inuburn ko din yan pag nag-workout ako. At kahit hindi ka mag-workout, basta ganito yung ginagawa mo. Ito, binasa ko talaga to siya ha, para sa mga gustong pumayat at magpamuscle. Nag-strength training po kayo mga Mars. Yung gaya ng ginagawa ko, na nagbubuhat talaga, ay hindi ka dapat natakot na madagdagan yung timbang mo. Alisin nyo po yon sa utak nyo yung timbangan. Ako, nag-give up na ako sa timbangan mga Mars kasi mas importante sa akin yung nakikita ko sa picture at sa salamin and then sa measurement. Hindi ako nagbe-base nowadays sa timbangan kasi minsan nadadagdagan talaga yung timbang kasi dahil sa muscle growth ng mga Mars. Kaya wag mong intindihin yung timbangan. Tapon mo yung timbangan mga Mars. Hindi, joke lang. Maganda lang yung timbangan kasi nakikita mo kung nadagdagan ka, meaning niyan ay yung muscle mo ay lumalaki na siya, Mars. Hindi na siya baby, kundi baby damulag na. At ang maganda pag ganito yung style ng workout or diet mo, kahit hindi ka nagwo-workout, nagbo-burn ka ng calories or fats. So, hindi ko iniintindi pag kumakain ako ng madami, okay lang. Kasi meron yung one time, kailan ba yun? Yung nagpunta ako doon sa Panta, yung birthday ni Bella. Tinay ko talaga, nagtimbang ako morning nung pumunta kami doon. Tapos Sabado yun, nagtimbang ako Sabado. And then pagka Monday morning, nagtimbang ako. Wala, Mars, hindi ako nadagdagan kahit ang dami kong kinain doon. Kasi yun yung maganda pag nag-gym ka at consistent yung workout mo, mabilis ma-burn yung calories. Hindi gaya sa cardio, nagbe-burn ka lang during workout. Gaya nung mag-cardio ka dyan ng 1 oras, kahit anong gawin mong cardio dyan, nababawasan talaga yung calories mo. Pero once na nag-stop ka na ng cardio, wala, stop na din siya. Pero pag ganito, yung same sa ginagawa ko, continue yung burn ng
calories. Binasa ko yun yung mga Mars. Kailangan mo talaga ng knowledge about sa pag-gym. Hindi lang siya yung magpunta ka dun sa gym, mag-workout ka lang, magbuhat ka lang dun, mag-diet ka, magbawas ka ng carbs, magbawas ka ng calories. Pero kung hindi mo iintindihin talaga, ma-stress ka lang sa timbangan. Ganyan ako dati, kaya kinalimutan ko na yung timbangan na pag nadagdagan ako ng 2 kilos, okay yun. Nakikita naman sa picture yung aking progress. Okay, ngayon ay mag-gym muna tayo. Kaya may energy na ako. Nakatulog ako kanina ng 1 oras. Request pala to ng mga kamars natin, matagal na. So, ngayon lang ako nakapag-video kay konti lang ang tao sa gym. So, ito ang ginagawa ko Mars ay hip thrust. Target ko ngayon, leg. So, 80 kg po yan siya. Dati nag-start lang ako sa 30. Ngayon ay umabot na ako sa 80. Ito naman, deadlift. Nag-start ako niyan, nasa 20 kg. Ngayon ay 45 kg na po yan siya mga Mars. Yan, favorite ko yan siya gawin during leg day. And yung susunod naman, nakalimutan ko ano tawag nito eh. Basta, paborito ko to siya gawin mga Mars para mag-tone yung aking leg. At yan naman, 80. 80 din yan siya mga Mars. So, 4 round, 10 reps yung ginagawa ko. And ito naman, Bulgarian split. Ito yung pinakamahirap Mars. 4 rounds din ako nito. And then, right and left. 10 kilogram lang yung binubuhat ko dyan. And ito naman, for shoulder muscle. At ang sarap niyan, kinabukasan mga Mars. Combination kasi yung aking workout today. Merong legs and shoulder. Gaya nung pagbubuhat ko sa deadlift, kasali na yung upper body ko nun. So, hindi lang legs yung na-exercise doon. And ito, same. Fly bench. Target niyan, yung shoulder mo din. Kaya, nagkakamasil yung aking upper body talaga, Mars. Dahil, buhat na buhat talaga yung ginagawa ko. And, gustong gusto ko siya. Ayaw ko yung payat lang, pero walang muscle. Mas maganda pa din yung merong muscle. And ito na yung last. 45 lang yung kaya ko dyan. Kasi yung upper body ko. Bisita tayo dito sa ating Mr. Bean. Kahapon, bukas pala sila normal hours nila. Baka may bago. Mas sandamak-mak yung salad. Ito kasi ayaw ko kumuha ng mga ganyan Mars. Nakabalot na salad or litos kay basa na siya ba. Ito naman, pati yung patatas Mars. Nag-open na ako niyan dati. Yan oh, nag-wet na siya Mars ba at iba na yung amoy. Na-open ko na yan dati. Kasi lagi niyo sinasabi, bakit di ako kumukuha ng patatas? Ang daming patatas. Bumubula-bula na yung tubig dun Mars, or yung fluid niya. Kaya nila tinatapon yan. Iba na yung amoy. Same nung, kailan ba yun? Nung last week, di ba nagkuha ako ng broccoli na nasa plastic talaga siya, nakabalot. At dahil dun sa loob, nasa chiller yan siya mga Mars up. Patagal ng patagal, wet siya ba? So yung last na kuha ko, yung broccoli, iba na yung amoy, palata na talaga siya. Alam mo yung napuot, ano napuot sa Bisaya oy. Basta, yung mga naka-plastic, hindi ako kumukuha
kinukuha at alam ko naman kung okay pa dahil chine-check ko kung dry, basta dry ayun kinukuha ko, pero pag wet na yan siya, wag na natin ipilit. Uy, punong-puno si ano Mars, oh, si Rustavin. Tignan natin baka meron tayong makuha. Alam ko na dahil Eastern week, baka madami silang mga chocolate na pinapon. Wala pa naman akong gloves, Mars. Saan yung ating gloves dito? Mag-gloves nga tayo dito. Hala, nakalimutan ko yung aking mga wipes dun sa summer cabin ni Rosalie. Kahapon kasi naglinis kami, nilabas ko yung mga wipes ko dun. Tignan natin, Mars. Baka nagagawin tapon. Mars. May glass na naman, eh. Ingat tayo dyan sa glass. Kaya delikado. Bag sa tent. Grabe, maapaw. Mars, alam nyo ang nasa isip ko, puntahan natin si Tukmanibin natin. Ito naman ay ito. Grabe, hindi na makalkal ito, Mars. Madami siyang mga pang tanim, pot ba? Mga ganito. Hindi ko naman kasi ito siya kailangan, Mars. Kukuha lang tayo pag kailangan natin. Pero pag hindi, huwag na natin pilitin. Yung mga ganito ba, oh? Yung baldi-baldi, saan ko naman to siya gagamitin, Mars? Lagayan kasi to nila yung mga flower. Hindi siya makalkal, Mars. Balde. Isip tayo saan ko siya kailangan. Wala talaga, Mars. Tapos pati yung mga paso dun, oh. Yun yung sa mga tanim na tinanggal nila ba. Pag hindi ko kailangan, wala din naman akong pag-aayudahan. Magpumpukan lang yan dun sa bahay namin, Mars. Di, ang problema ako kay daming liligpitin, eh. Maliit pa naman yung aming bahay. Okay, doon tayo kay Tukmanibin. Ang layo ng aking parking, eh. Instead na doon ako sa entrance dumaan, Mars, dito ako sa exit kay doon sa harap merong mga bata, teenager. Nag-uumpukan sila ba? Siguro mga 7 yun sila. Hindi, pag doon ako dumaan, tapos alam naman nilang close na yung shop, susundan nila ako. Alam ko na yung mga yun. Kilala ko na yung mga yun, Mars. Na pag may nakita silang tao, ay pupunta yun sila kung saan ako pupunta. Naiba na si Mr. Bean dito, Mars. Flower, man to, Mars. Yun naman ay bukas na mga chocolate. Yan yung laman ni Mr. Bean nowadays. Mga tanim. Wala. Literal naman itong tinatapon nila dito. Wala. Ano yung pinunta natin dito, Mars? Diba?
Better luck next time. Bihira na yun dyan magtapon eh. Di gaya dati. Kahit tinapay. Ang dami dyan. Di ba dito ako kumukuha ng madaming tinapay. Ngayon wala na, Mars. Urot na. Ngayon wala na tayong makuha ng tinapay dyan. Kalamig-lamig. Uy! Ngayon ko lang maramdaman yung weather namin na malamig pala. Okay. Uwi na ako. Yun lang. Kaya minsan na lang ako pumupunta dito kay bihira na lang din sila magtapon. Yung aking mixo dito ay sobrang basa ng pawis. Agoy si Ninja. Kawawa si Ninja. Aba, marunong na. Grabe yung pawis, oh. Look at the sweat. Naka-long sleeve pa. Sabi ko, naka-whole day ka ano ba? Pantulog. Hindi daw, tinanggal niya daw yan kanina. I miss you today. I miss you too. Mr. Worm also. Huh? Yeah, you're so wet. My mini-me. Magkamukha daw kami. Magkamukha daw kami ng aking mixo. Of course, anak ko to, Mars. Ang pangit naman nun kung hindi kami magkamukha dalawa. Magkamukha kami kay it's my only boy. Only boy. Wait. I will put the camera there. Ha? Yung iPad niya, ganyan, Mars. Nalulubat kay habang naglalaro siya, naka-on. Ayaw niya yung tahimik ang bahay. Ang battery niya, naku, pasira na kay gusto niya may naririnig habang naglalaro, nagbi-build ng kanyang Lego, nagdo-drawing, ganyan si Mixo natin. The eye follows you. Huh? Move your face. What? The eye follows. Really? Yeah, look. How? I don't know. It just follows you. There. It follows you. Yeah, true. Sumusunod yung mata. Oo nga. Kung saan ka titingin, andun din yung mata ng dinosaur. Yan yung mukha, Mars, kay kumain ng blueberry. How's the face? The mouth? Full of blueberry? Ito kasing blueberry na pick ko dun sa kagubatan. Ganyan siya, yung kulay niya lumalabas. Hindi gaya nung nabibili namin sa shop. Hindi lumalabas masyado yung kulay niya ba. At yung blueberry na yan sa kagubatan, yun ay hindi mo pwedeng hugasan sa tubig kasi mabilis siyang masira dahil sobrang soft niyan compare sa yung nabibili sa shop, yung malaki. Ha? Because I take shower, nagpahinga kasi ako kunti. Kumain muna ako, Mars. Si Mixo natin, sabi niya, Mama, look, I'm so wet. Pag ganyan pa siya kanina, Mars. Feel niya yung pagkagwapo niya, ganyan daw siya. Oh, look, Mama, I'm so wet. Akala ko naman, pinaggagawa niya doon, nag-boxing pala siya, oy. Alas 9 na. Ito, bumili ako kasi naka-sale. At malapit na to maubos ni Mixo. Freezer yung na-pick ko. Nakakawalang gana yung aming araw today kay ano siya, Mars, maulan-ulan. Sumakit na yung kalikuran ko. Bumangon ako na 9:30. Maaga akong nagising. Sanay. Pero bumangon ako ng 9:30. Andun lang ako sa bed. Nahiga. At ang sakit sa likod, Mars. Yung too much higa ka na at hindi ka na sanay
tambay dyan sa bed. Naglinis na lang ako, nagligpit. At least naman, nakapag-ligpit-ligpit ako ng aming bahay. Natanggal yung mga alikabok sa gilid-gilid. And ito palang plant ko, Mars, kay ililipat ko siya dito sa mas maliit. Kasi I think hindi siya kailangan ng Mars, malaking pot. Kasi hindi naman siya yung lumalaki talaga. Kailangan ko to agapan bago mamatay. So, ilipat ko siya dito sa isang maliit ko na pot para mailagay ko talaga dito kung saan yung liwanag. Dead na talaga siya. Nakabahan na ako, Mars. Huwag naman sana siyang ma-dead. Or sobrang kulang talaga to siya ng ano nga? I think na. Asan na yung ugat niya? Ano na talaga siya? Uy. Hala na. Ano man ang ugat nito? Sobraan ka basa. Kasi ito sa ilalim. Pero hindi man siya sobrang basa, Mars. Pero yung ugat niya kay sobrang basa. Nawala na yung ugat, Mars. Kaya pala na dead. Nasubraan to sa tubig. Tapos liwanag, Mars. Sana maagapan natin to. Kailangan natin i-dry yung kanyang roots. Hala, nasad ako, Mars. Tinitignan ko siya dyan ba? Habang kumakain ako kanina. Kailangan na talaga to agapan. Sana mabuhay ka pa. Huwag kang mamatay. Ang layo ng pinanggalingan mo. Wala na talaga yung ugat niya. Pangit man to siya na patoy ito. Last year kasi nilipat ko siya dito sa mas malaki. Ang hindi maganda nito, sa ilalim yung tubig. Hindi na dry. Diyan lang siya, Mars. Wet lang siya palagi. Yan. Hindi ko na lang to siya didiligan. Kayong galing to dun siya kay Bienan, nasubrahan din ng tubig. Kaya 2 dahon na lang yung natira. Ayan. I-dry muna natin yung roots niya. Huwag kang mamatay, please. Ang ganda pa naman sana. Wala na kasi akong ibang pot ng paglagyan niya. Yung mas ano talaga ba? Yung medyo malalim. Dito kayo. Ay, hindi yan siya maganda dyan. Dito na lang, Mars. Magkasya siya dito sa harap ng bintana. Ayan. 4 na lang yung dahon, Mars. Dumami na sana to. Hindi lang. Summer na bitaw, Mars. Maanuhan na to siya. Marimedyohan. Huwag kang ma-dead. I hope you survive. Tatlo talaga yung matay, Mars. Hello. Saan? Kasi yung winter time, doon ko pala to siya nilagay. Kasi nung galing to kay Bienan, nilagay ko siya dito kung saan yung mga orchids. Kasi andyan yung liwanag. Nilipat ko sa mas malaking pot. Hindi naman magkasya dito yung malaking pot. Ngayon ay ganyan ang nangyari sa kanya, Mars. Sana mag-survive siya. Hindi niya ako iwan. Pag mo ako iwan. Ayan. Ito, ano kaya ilagay ko dito, pwede? Pangit pala yung mga ganito na pot, Mars, kaysa ilalim. Hindi na tutuyo yung lupa. Ayan, sobrang wet niya. Kaya siguro nalanta yung ugat ng tanim na yan, Mars. Dito. Tapos wala pang araw.
Diyan na lang yan siya. And I hope it will survive before the summer. Ano ba, yung dinala ko yan dito. 3 lang din ang dahon yan eh. Pero that time, buhay na buhay. Eh ngayon kasi, yung root niya, sobrang basa. Kailangan nilimidyuhan. Diyan ko na lang siguro yan siya ilagay, Mars. Para hindi liwanag. Kita ko talaga siya dito ba? O yung steam niya, Mars, ay laptop ito, oh. Yan, tingnan nyo siya, Mars. Yan. Ayan, oh. Ako naman. Diyan natin siya paharapin kung saan yung ikot natin siya kunti dito. Yan. Yan, parang wala ng buhay, Mars. Pero, at least, nung nilipat ko siya dito sa may liwanag, medyo tumayo yung mga dahon-dahon niya. Na 4 na lang talaga na dahon. 7 na sana. Binilang ko kasi yung mga dahon yan, Mars. Pero merong palabas, oh. Kailangan lang yan ng init. Hindi ko na lang muna yan didiligan. Diyan lang muna yan siya, Mars. Para mag-enjoy. Ano daw mag-enjoy? Pahinga din ako sa wakas. Sa wakas talaga. Kanina. Nakapag-cellphone ang Maring Queenie. Namiss ko din yung mag-cellphone. Pag nag-work ako, hindi naman ako nagsi-cellphone. Kaya nga, umiiwas na lang ako sa social media. Nag-Facebook ako pag nag-a-upload ng aking mga video. Tapos after that, exit sa Facebook. At alam niyo po mga Mars, napansin ko, mula nung nag-log out ako sa Facebook, at matagal akong hindi nag-log in, almost 1 month din, nawala yung mga toxic na video at post sa Facebook ko. Hindi ko na nakikita yung mga walang kwentang news na kung ano-ano na lang, mga kasinungalingan, tapos yung mga walang kwentang post na mga vlog na alam mo yung for the content na lang ginagawa para kumita. Minsan di ba nakaka-toxic din yung ganun na wala na kwenta-kwenta yung mga content. Alam mo yung lulukohin yung mga tao. Kunyari niyan, meron yung isang vlog doon na ang dami niyang nakuhang isda doon sa gilid-gilid ng sapa. Pero halata naman na nilagay yung isda, Mars, kasi yung isda hindi na gumagalaw. Yung mga ganun na content ba? Alam mo yung mag-content ka, siguraduhin mong totoo. Dami nga ako nababasa doon na kalukuhan yung mga ginagawa mo. Kay may isda ba na tilapia? Doon sa gilid, alam ko ang tilapia. Sa fish pan yan tira, Mars, di ba? Tama po ako, Mars, umali. Meron pa yung mga malalaking crabs na sa gilid-gilid lang. Tapos, nahirapan siyang hulihin kasi magalaw. Tapos, ang ending, nasa net niya na. Ay, nako. Mga ganyan vlog. Nakakainis. Tapos, at least nung nag-exit ako sa Facebook, nalinis yung Facebook ko, Mars. Kaya yung mga ibang friends ko na post, hindi ko na masyadong nakikita. Hinahanap ko na yung mga post nila, asa na. Sana mabuhay ka, wag mo ako iwan siya. Sana madala sa dasal-dasal tong ating tanim, Mars, para hindi siya ma-dead. Mag-arrange ako ng mga orchids ko para makasya yung isa. Yan, na-arrange ko na sila, Mars. Okay na. Huwag niyo ako iwan. Huwag kayo makipaghiwalay sa akin, ha? Ikaw, lalo na ikaw, huwag mo ko iwan. 3 years na tayong magkasama. 3 years ba? 2.5 years na kami magkasama nito, Mars. Sana hindi niya ako iiwan. Ano yan, Mars? Grabe yung pagkahugot dyan sa huwag iiwan. Speaking of iiwan, ang dami ng mga naghihiwalay dito sa Finland. Tatanungin nyo ako, Mars, ano ang rason? Dumaan din ako sa mga ganyan-ganyan na problema, Mars, na yung nakipaghiwalay. Minsan kasi, yung pagod na tayo, at ang naiisip lang natin ay yung makipaghiwalay sa ating mga asawa. Naranasan ko din yan siya, Mars, yung maghiwalay-hiwalay, di ba? Pero, nilabanan ko. Hindi ako
dala sa mga problema. Kasi yung problema, nasusolve naman yan. Madami din naman ako nakikita dito ng mga Pilipina na nakikipaghiwalay sa mga asawa nila. And I know the reason is yung feeling namin na mag-isa kami, yung sobrang pagod ka na sa trabaho, tapos pagdating mo sa bahay, pakiramdam mo ikaw lang mag-isa, ganun mga Mars. Lalo na dito sa Finland na walang katuwang, kasi sa Pilipinas, madaming kamag-anak na pwede magbantay sa anak, pwede utusan maglinis ng bahay. Dito sa Finland, ang hirap yung kung hindi ka tutulungan ng mga asawa, tapos hahayaan mo lang yung bahay. Di ba minsan nakaka-frustrate yung ganon. Di ba nakwento ko yan dati, Mars, na ilang beses din kami muntikan maghiwalay ni Pars. Dahil, yun nga, parang na-feel ko na mag-isa ako at ang dami kong ginagawa. Pero napag-usapan naman namin ni Pars at lalo na yung hormones ko na minsan pagod at minsan yung asawa natin ay gusto maglambing, tapos tayo dahil pagod, ayaw natin maglambing. Yung mga gano'n na problema at naiisipan makipaghiwalay agad, pero hindi pala gano'n. Kailangan mag-usap. Hindi yung nafe-feel mo na lonely, empty, sad, at dahil naranasan mo yun, na-feel mo yun, makikipaghiwalay ka na agad, at hindi na papag-usapan. So, ganun. Diba? Bakit ko ba nabanggit to? Kasi ito mga tanim ko. Pumasok lang siya sa isip ko yung reality sa buhay. Kasi, madaming nagtatanong na bakit madami ditong naghihiwalay sa Finland. Unang-una niyan, hindi napapag-usapan yung problema. Both side. Pag hindi mo yan shinare sa asawa mo, at ang isip mo lang ay makipaghiwalay, hindi mo na-open up yung problema nyo mag-asawa. So, dito, ang easy makipaghiwalay pag sinabi mo na pagod na ako, hindi na kita mahal. Okay, punta doon, mag-file ng divorce. Pero pag ang asawa mo din ay yun din ang feeling na makipaghiwalay dahil hindi niya din nararamdaman yung love mo, okay, bye. Pero sa amin ni Pars, madami man kaming pinagdaanan, Mars. Lumalaban kami. Kasi ang una naming iniisip, yung aming mix. So, ayaw namin na lumaki siya na broken family, walang matinong tirahan ba na lipat dito, yung minsan na pag weekend dito, tapos pag another weekend naman doon sa akin, ayaw namin mangyari ni Pars, and lalo na kay Pars na dumaan din siya sa hiwalayan ba. Kaya as much as possible, kung may problema, pinag-uusapan namin. Kasi nakukuha naman sa pag-uusap, di ba? Kung nawala yung love mo sa asawa mo, mag-date-date kayo ulit dyan para maibalik. Mag-loving-loving kayo dyan. Di ba mga Mars, tama po ba? Huwag agad-agad mag-desisyon na hiwalay. Kay mahirap na desisyon yung makipaghiwalay ka sa asawa mo. Ang hirap pa naman ng buhay ngayon. Tapos ikaw kakayod sa anak mo. Sakit sa ulo. Kaya kung love nyo pang isa't isa, huwag sumuko agad! Lovers, end natin yung ating vlog. Ano na lang yung pinag-uusapan natin dito. Nabanggit ko lang talaga. Sana mag-survive to siya, Mars. Kagaya sa pag-survive ko dito sa buhay may asawa. Ginawang may relasyon tong Mars. Ginawang buhay tong tanim ko. Okay na, Mars, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sana manood po kayo sa ating next vlog. See you po sa ating next video.